today, pag-uusapan naman namin yung mga not so wise financial decisions namin. Lalo ngayong, nasa 20s. Nasa 20s si Miss Tin. At nung ako ay nagsisimula sa aking career. Sige. Ito yung biggest money mistakes namin na hopefully hindi mo na siya magawa. Yes. So, ikaw muna, Miss Tin, share mo naman sa amin ano yung mga, kasi nakwento mo before na sa inyong magkakapatid, ikaw yung magastos. Yeah, pinakamagastos. Pero dahil nandito ka sa industry na to, syempre may mga character development along the way. So share mo naman sa amin, Miss Tin, ano yung mga money mistakes mo lalo nung nagsisimula ka sa career? Yan. So, when I started earning nung 21, Okay. wala akong separate bank account para sa emergency fund. Di ba safety fund na ngayon tawag natin. Di ba kailangan natin 3 to 6 months or para sa mga katulad natin walang fixed income, 6 to 12 months daw dapat ang ating emergency or safety fund sa BPI or BDO. Yun nga lang fast moving kasi yung dalawang accounts na yun dahil doon mo yung pumapasok na komisyon. So feeling ko lang safe ako kasi may laman siya. Yun nga lang, kapag may mga little things na may gusto kang bilhin or mapunta ako dyan sa mall, mapadaan, lalo pag lumabas, hindi ko mapigilan ng sarili ko na gastusin siya. Tapos pag kinumpute mo, without me knowing, yung mga maliliit na purchases na yun, pag na-compile, malaki pala siya. Sabi ko, hirap pala ng walang separate account for emergency fund. Feeling mo lang meron, pero Feeling mo may pera ka kasi doon pumapasok yung pera. Pero kapag may emergency, wala ka palang other money kasi nandun nga lahat. Kaya mga ganung bagay, the more accessible for you, the more it's difficult para ma-build yung emergency fund, na mapalaki ko siya. Kasi kapag nagustuhan kong bumili, nababawasan siya agad compared kung separate, out of sight, out of mind. Yung pangalawa, spending more than I earn. Magastos na nga ako. Wala pa akong self-discipline para kontrolin yung sarili ko in buying the things that I don't need. Lalo pag fresh graduate ka, lahat ng wants gusto mong mabili. Lalo na if hindi mo yun nakuha nung panahon na nag-aaral ka pa, our parents cannot provide that yet. Ang gusto ko lang na big purchase ko nung pagka-graduate ko, bumili na ako ng sariling laptop. Kasi nung nag-aaral ako, second hand lang din. Binigay rin sa amin nung dad namin kasi kailangan na sa school. Hindi na siya katulad nung ngayon, new generation. Kahit mas bata ka pa, yun na agad yung isa sa learning gadgets or needs kapag mag-aaral. Yan. Dahil doon, wala akong natatabi. Hindi rin ako nakakabili ng mas mahal or malalaki pang purchases or big experience na sana deserve ko nun. Dahil lang gusto kong, pag nahawakan ko, bilhin na ako agad. Eh, na nangyayari patuloy, nagagamit ko yung ibang accounts na dapat iba yung purpose. Kunyari, pang education ko sana yon, pang seminars, or emergency fund, na pupunta lang din sa luho. Yan, yun yung pangalawa kong biggest mistake last 20s. Hindi ko na maalala. Parang taon pa yun. Yan. Pangatlo, not sticking to the percentages na allotted for savings, investment, o kaya naman yung play account, yung tinatawag natin kay T. Harv Eker na napag-usapan natin last time ng money management system. 10% sa FFA, Financial Freedom Account. 10% sa long-term savings for spending, or ito yung mga big purchases na gusto mo ma-experience at mabili. 10% para sa education, 10% para sa play, ito yung mga luho, dapat 10% lang dapat ako, pero over ako dyan. 10% sa giving or tithes, and then the rest, mga needs or mga bills na kailangan natin. Hindi ako nag-i-stick sa budget na yon, nasasacrifice yung iba. Without me knowing, pag gusto kong umattend ng mga seminars, kapag nagsisimula pa lang, maliit pa lang yung money or na-distribute, pero hindi ako maka-attend ng mga gusto kong mga seminars na attendan. Lalo ngayon, magkano na siya? Libo-libo. Libo na siya. Nung nag-start ako, 7,500 yung mga 2 days na seminars. Ngayon, 15,000 na yun or 30,000 na. Hindi ko ma-experience yung mas maganda pang mga bagay or matutunan yung mga dapat kong matutunan nang dahil lang sa hindi ko in-embrace yung delayed gratification. Yan. So, yun yung pangatlo kong money mistake.
2000, hindi na. Noong 2000 something. Yung fourth ko naman, impulse buying. Di ba lahat ng mga sinabi ko sa inyo, related? Kapag may big purchases, better think it over. Di ba? Itulog mo muna. Hindi nakita ko na may palabasan naman ngayon na iPhone. Meron na ulit? Oo. Pang 18? Oo. Meron ng email sa akin yung Power Map. Doon Sa din naman bare months. Oo. Kung meron ng lalabas na naman na iPhone, hindi yung, dahil lalo na may credit card naman ako, hindi yung maisipan ko lang magsaswipe na ako agad. Ganon. Pero nung dati, ginagawa ko yon. Wala tayong credit card nung nag-start. Ano pa lang, mga cash na lang tayo dati. Wala, di pa uso yung mga GCash. Bili lang ako ng bili ng bag, sapatos, tsaka damit. Yan ang mga luho ko. Kahit na nag-aaral, everyday nagbabago ako ng bag. Oh, di ba? Baon ko lang 3,000 per month. So parang 100 pesos per day siya. Pero pag nawala ng pasok, kami na lang yon. Yung 100. money. Oo. Kaya gusto ko nawawala ng pasok ng college eh. Monthly binibigay ni daddy yung baon. Yun yung nangyari tuloy na pag tuloy-tuloy, hindi natin na-control yung sarili. Nung lumalaki na yung income ko, mas malaki talaga yung nawawala na money sa akin. And then eventually, magda-die down na rin naman yung happiness sa mga binili ko mga bagay. Versus kung experiences ang binili ko, kasi yun na yung forever na magiging part ng aking memories na mababalik-balikan. And then yung fifth, ito yung talagang pinakamasakit at pinaka-expensive for me. Tawan-tawa si Denise, no? Na money mistake na na-experience ko. Yung misusing my credit card. Ayan. Kasi nung 2016, yun yung first time na naka-receive ako ng credit card. Pinadalaan ako ng BDO, siguro 250,000 yung aking credit limit by that time. Ang taas And that's 10 years ago. Ang taas mo Oo, ganda na. diba? Kasi, Tapos nung- binigay nyo kay Miss P. Kasi nung 23 ako, kumita na ako ng 1 million. Hindi naman isang bagsakan. Pero yung total na yun, pag binilang mo, wala mo ng income sa umpisa, pero dahil nagpursige ka, tapos nasa sales career ka, nare-reward yung efforts mo. Tapos papasok yun sa bank account, nakikita na ng bangko yung papasok at labas na nandun. And then pag nag-fill out tayo ng application, meron ka kasi doon i-check na if willing ka padalhan ng bangko ng credit card. Yun nga lang yung sa akin, yung BDO kasi, account ko pa yun nung bata ako. Siyempre, hindi ko alam kung may check na ba yun nung maliit ako, nung minor. Converted account lang siya nung hindi na ako minor. Kaya hindi ko alam. And then siguro after few months or after a year, pinadala naman ako ni BPI ng credit card. Mas malaki, 400,000 nung panahon na yun. Dahil hindi ko alam kung ano yung purpose noon, nakita ko lang siya sa daddy namin na maki-credit card kapag lumalabas kami, pagkakain, yun yung pinambabayad. Wala naman nagturo kung paano gamitin. Swipe lang ako ng swipe until such time na I can no longer pay. And then, ang binabayaran ko na lang yung minimum due. At nako-compound na yung mga interest. And may time na nagkakaroon ako ng late fees. Buti na lang sa BPI, wala akong late fees. Yun yung kaya mini-maintain ko rin siya hanggang ngayon dahil never niya akong chinarge ng ganun. Naniwala siya sa akin. Oo. Kaya yung very expensive na money mistake, yung paggamit talaga ng credit card. Kasi sabi ko noon sa mom ko, sa tita ko, parang lahat na ng komisyon na kinikita ko, pinagbabayad ko lang ng interest. Parang lahat ng mga efforts ko doon lang din napupunta. And ayoko naman, nagiging cycle na siya. Na hindi ko na alam kung paano siya babayaran. Kaya bago ko sila kinausap, nag-practice muna ako sa kwarto. Kung anong sasabihin ko, ano nangyari, bakit ako nagkagaroon ng ganyan na credit card debt. Yun, ang inisip ko na talaga, dahil nga pumasok na rin tayo sa career, nung 22 years old pa lang ako, nandito na ako. Tapos nagko-consume tayo ng mga content sa social media. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Paano ko kaya sasabihin to ask for help? Kasi ang naisip ko na, to borrow money from my parents, from my relatives, para hindi na magka-interest. Yun na lang yung pinaka-inisip ko na way na kailangan ko sabihin kung ano talaga, mag-ask ng help, tapos sabihin kung paano mo siya babayaran. Kailangan ma-enroll sila doon sa plano ko kung paano ko sila babayaran.
And tinulungan naman nila ako, kaya I'm so grateful for my family. Meron ako ng money to pay off yung credit card debts para wala na siyang interest. And then, sila na lang yung binabayaran ko pa unti-unti. Kung kailan ako may money. Talaga yung pinaka-costly kasi nakaka-stress siya. Pag bayaran na naman, nakakawala siya ng peace of mind. Ang sarap lang mag-swipe ng mas-swipe kasi hindi mo nararamdaman. Hindi mo nakikitang nababawasan yung cash mo sa wallet mo o kaya naman sa digital banks. Pero pag mong bayaran, pile up na lang ng pile up until such time na pwedeng hindi mo na alam kung paano lumabas. Yan. Ayun yung 5 money mistakes na na-experience ko nung 20s na I hope by listening to this video, hindi mo na ma-experience yung lahat ng yon or some of it. Miss Tin, grabe. Pero Kasi- tawa ka doon sa last sharing. Kasi po, yung mga shinare nyo, I believe nangyayari talaga siya sa karamihan. And habang nangyayari siya, usually, hindi natin alam na compounding pala yung effect nito. Pwede ngayon na nalagpasan ko naman isang buwan, okay lang, wala pa namang major negative effect. Pero eventually, kung yun kasi yung behavior natin throughout time na decades na pala practice na natin, nakakatakot na bigla yung compounding effect niya sa atin na ang laki na pala ng utang, okay, wala na palang na-save all throughout. Kaya I think very helpful yung mga share ninyo, lalo sa mga nagsisimula pa lang na hindi siya katang-isip na mistakes ng, di ba? Kaya sa late mo na ma-realize, talagang makinig tayo sa mga, sa mga sabi, di ba, ang best teacher is experiences ng ibang tao. Kaya ako rin marami ding natutunan sa mga share ninyo. Lalo 20s ka pa. Kaya, lalo na sa 20s din ako.